Sa pumili ng hand of cards, ito yung reading. Tingnan natin kung sino yung obsessed sa inyo at bakit. I'm sensing agawan ng linya. I feel like this is with regards sa yung career, okay? You could be somebody who's definitely charismatic. At marami naiinggit sa'yo at I'm also sensing talaga yung agawan. Maybe agawan ng pwesto o kaya talagang kakompetensya sa work, okay? Pero to be honest with you, I feel na mabait kang tao. At saka dahil dito, ikaw ay mas angat kaysa sa ibang option, maybe sa promotion. So, anyway, i-clarify natin yung cards. I feel like it's not only that, pero na-sense ko rin na meron kang angelic vibe. At baka dahil doon, kaya I feel na kung sino man tong obsessed sa'yo, naiinggit siya. I'm also sensing na naiiyak din siya with regards sa popularity, okay? So, some of you, this could be with regards sa, let's say, pwedeng negosyo, pwede din following. Okay, remember to take which resonates and leave what doesn't. So, i-clarify natin. I feel na kahit na may nambubuli sa'yo, mabait ka pa rin. I feel na kung sino man itong obsessed sa'yo, may kamalasan na nangyari ngayon sa kanyang buhay. I'm also sensing karmic partner. Interesting. Iba sa inyo, baka ex nyo to dati. Okay, maraming energy dito. Yung isa na naging obsessed sa work. Yung isa naman yung iyong ex. Okay? So, anyway, I feel dahil masyado kang mabait, okay? I feel na marami mga taong loyalista sa iyong produkto maybe or sa ginagawa mo. Maybe ikaw yung paborito ng iyong boss. At kung sino tong obsessed sa'yo, to be honest, nagkakaroon siya ng stress dahil maybe alam niya ikaw yung makakakuha ng promotion. Pwede rin with regards sa inheritance if it's about sa bahay. So, remember to take which resonates basta may kinalaman sa kompetisyon at saka may ma-achieve, okay? So, next that we have is this one, okay? So, kung sino man ito, I feel here na hindi mo talaga akalain na siya'y obsessive sa'yo. I feel here na with this introvert being here, nanilihim niya na obsessive siya sa'yo. And I feel na madalas sa titinan yung mga gawa mo, I feel na nagigigil siya. To be honest, habang pinagmamasdan kaya nag-e-enjoy sa gawain mo, okay? So, maybe yung pinagkaiba ninyo, talagang larangan mo talaga kung ano man yun. Kaya, yun nga, dun ka nag-excel. At yun nga, dahil nga sa ganun, inspirational ka rin, ay kaya, nagkakaroon ka ng achievement at saka kaya pinapansin ka ng mga tao. I'm sensing na kung sino man yung obsessive sa'yo, guys. Gusto niyang pabagsakin ka. Ayaw ka niya na umangat, okay? Kasi napapansin niya, timing mo sa ngayon, umaangat ka, gusto ka niyang pabagsakin. Okay? Kasi gusto niyang kunin yung iyong trono. Next that we have is this one. Some of you, ito yung nakaalitan mo sa trabaho, maybe sa past. At saka, I feel naiiyak siya. Kasi baka yung nangyari dito, wala na nakikinig sa kanya. Baka naman kasi nakaalitan mo siya, tapos may kung ano siyang sinabi. Tinatry niyang kontrolin yung mga tao, tinatry niya na maging against sa'yo yung mga tao. I feel na yung obsessiveness niya with regards sa pabagsakin ka. Obsession pabagsakin ka, yung nasa sense ko. So, I feel na ito talaga yung kaaway mo. Okay, na gustong kontrolin yung iyong buhay. Pinipilit niya yung mga tao na awayin ka, pero I don't feel na nangyayari yun. I feel na kung meron man siyang nauto dahil tinakot niya.
Okay? Kasi mahilig siyang makipag-away. Pero nasense ko dito yung tears. So, I feel that some of these people na pinush niya na may sabihin sa'yo or kung ano man, naiyak sila. Nagigilty sila kasi first of all, wala ka naman kasalanan eh. Aminado sila doon. Okay? Nagigilty sila kasi nakikita kanila na mabait at hindi mo deserve kung ano man yung ginawa nila sa'yo. Okay? So, anyway, itong taong obsessed na pabagsakin ka, ito yung gusto niya mangyari na maging stagnant yung iyong career. Okay? At I feel itong tao na to kaya hindi siya umaangat kasi meron siyang what they call this, so intention lang niya is umangat siya para lang sa kanyang sarili. I feel like you're very different from this person kasi first of all, nung beginning pa lang ng reading mo, na-sense ko talaga yung energy na loving vibe at saka maganda yung energy kaya I feel like you definitely have a potential to accelerate. Okay? Kasi I feel like what you show is definitely kung ano man ang tinuturo mo. So anyway, we have Hand of Cards here and it says, take a chance, risk, being strategic options at showing hand and gambling. So as I told you before, ito yung tao na hindi mo akalain na gagawin niya to. Okay, kasi we got not showing hand. As you can see here, tsaka being strategic, ibig sabihin na nag-strategize siya kung paano ka pabagsakin. At yung naisip niyang paraan is definitely magtanim ng mga haters sa'yo. At yung mga taong tinatakot niya, yun yung naglalagay ng mga hate comments at kung ano man. Pero I would say they feel guilty and ashamed over what they're doing. Kasi napilitan lang sila and they know you don't deserve it. So, wag ka magpapaniwala sa mga negative comments, okay? Kasi may nag-uutos sa kanila behind the scenes at ito yung tao na obsessed sa'yo. So, we have this one last in reverse. So, hindi niya mawawala or hindi mawawala yung ginagawa mo. So, itong na yung gusto niya mangyari, mag-ending. Kung naman ng iyong career, and with this one, I feel na gusto niya masindak ka sa yung haters. Kasi nakita natin to, so naglalagay nga siya ng haters. Pero magkaroon ka ng traumatic experience at hindi ka na mag-work. Next that we have is this one. I feel like, magbabackfire sa kanyang ginagawa niya. Kasi remember, kung may nakakaalam ng ginagawa niyang kalokohan, malamang may mga tao magsasalita about it. Okay? So, next that we have is Phoenix. So, you could be the one that's Phoenix rising. Okay? So, kaya yung ginagawa niya, nananakot siya. Pinibigyan ka niya ng negative experience para hindi mo nagampanan yung mission mo. So, we also have So Sweet. We also have this one, okay? So, ito nga yung gusto niya mangyari, obsession na pabagsakin ka. Kaso, hindi niya magawa. Bakit? Kasi, napapansin ng mga tao na ang sweet mo, napapansin nila na mabuti ka, at hindi ko yung tipong tao nagpapabagsak ng ibang tao. Kaya, I feel like whatever that they've done, yun yung sisira ng kanilang pangalan. Sila mismo yung dahilan kung ba't sila bumabagsak. At wag nila yung isi-isi sa'yo kasi first of all, you're just doing your job. Hindi ka busy magpabagsak ng mga tao. So, we have this one in easier way, okay? So, kung sino man itong hater mo, definitely tinatago niya itong ginagawa niyang kalokohan. Some of you may be aware kasi may narinig kang balita. So, anyway, let's see what else about your ex. To be honest with you, nasa pawan nung isang mong hater, okay? Baka nasa ibang pile yun. Na-sense ko lang yung energy dito. So, let's see kung magbigay sila ng clue about your ex. Kung may ex man na obsessive pa rin sa'yo.
I feel like some of them, guys, this could be your sibling. At na-sense ko talaga yung spiritual warfare na energy. Ibig sabihin lang nun, maybe you are good. And whomever your hater is, this is of the, bad. They work for evil entities and you could be somebody who's doing good for the world, okay? Which is sad. Kaya ganito na lamang yung gusto niya mangyari na pabagsakin ka kasi they could be aware that you're somebody who's helping the world to accelerate, okay? So anyway, here is your card. So, kung sino man ito, may inggit na nangyayari dito. Kasi napapansin niya na ikaw yung gustong puntahan ng mga tao or gusto kanilang tangkilikin. I feel na yung reasoning kasi dito, guys, mabuti kang tao at saka napapansin din yun ng iba. Itong tao na obsessed sa'yo, obviously masama siya. And maybe this person work for evil, kaya against siya sa'yo. Maybe napapansin niya na ginagawa mo yung mission mo para sa mundo or malapit ka sa Panginoon. Okay? So, yun nang nangyayari na dahil sa katotohanan, baka may lumabas sa katotohanan na siya'y gumagawa ng kalokohan behind the scenes against you. So, ito rin yung sumira ng kanyang pangalan. Kaya walang tumatangkilik sa kanya at naiiyak siya dahil doon kasi sinira niya yung sarili niyang pangalan. Ngayon, kung sino man yung obsessed sa'yo, guys, ay nagsiselos kasi, may mga blessing na parating sa'yo, tsaka I feel here na mas tinatangkilik ka. Talaga, okay? Okay, nasa iyo yung posisyon na gusto niya, pwede rin yung promotion. And I feel na Peter cards to this one in reverse, so I'm sensing na may blessing na parating. So, gusto nilang pigilan to, para hindi mo na to matanggap. Anyway, I feel like evil karmic, honestly speaking. Okay, so far walang sinabi na naman about sa iyong ex. So maybe some other pal will say about it, okay? Baka na-sense ko lang yung energy nila kasi isa sila sa obsessed about you. Ngayon naman, tinan naman natin yung karma ng iyong hater. So definitely naaway ka nila, guys. Kasi may narinig tayong aso sa background. So, anyway, tinan natin yung kanyang karma sa ginagawa niyang kalokohan behind the scenes. I feel na wala niyang tigil na ginagawa to. Na-sense ko talaga yung galit na energy, pero I don't feel na may dahilan siya para magalit. Kasi hindi ko naman nakita dito na may ginawa kang mali, okay? Baka nakaalitan lang on one time, pero hindi naman something na major yon, honestly speaking. Baka pinalaki lang niya yung gulo, so yung karma niya, definitely, mag-aalisan yung mga tao sa kanya kasi siya ay burden or pabigat. Ang dahilan naman, ba't siya pabigat? Kasi mapilit siyang tao. Okay? Pinipilit niya yung mga tao na i-hate ka, i-block ka, whatsoever, na baka wala naman dahilan, okay? At saka nananakot siya. So, dahil sa toxic niyang attitude, iiwanan siya ng mga tao dahil siya ay pabigat. Okay? So, isa rin sa kanyang karma, look at this one, na puno siya ng kamalasan sa kanyang buhay. Hindi siya angat dahil sa kanyang ugali. I really sense spiritual warfare. Okay? Nasa sa kanyang karma, lalabas ang katotohanan at dahil dito, yun na magkakreate ang kanyang downfall. Hindi na siya titignan ng mga tao na good. Okay? I feel na maiyak siya talaga dahil dito. I feel na dahil din yun sa mga actions niya, kaya yun nga yung nangyari, nabagsak yung kanyang reputasyon. So, I feel na yung dapat niya matutunan dito kasi napansin ko sa yung reading na wala kang ka-effort na i-defend yourself. I feel na, your actions speak louder than words. I feel here na ikaw siguro yung introvert dito na hindi ka nagsasalita, ginagawa mo lang yung trabaho mo. So, that's also the reason why people believe you more than this hater of yours. Okay? So, wala ka dapat ipag-alala.
Okay, hindi ka dapat mag-defend kung may hater man na nag-comment na kung ano. I-block mo na lang sila, guys. Yun yung masasabi ko. Huwag ka na maghanap ng gera na sasagot. Kasi, to be honest with you, if you actually see yung mga tao na influencer, kapag pinaltulan nila yung kanilang hater, di ba sumasama yung kanilang pangalan? So, sana kung silang gayahin, matuto ka na lang na, magpatuloy sa ginagawa mo. Kasi, someday, yung kapag may nagkalat ng chismis and so on, mabubura din yan. Kasi, yun nga, walang basehan yung kanilang mga chismis. Okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili na wedding rings, ito yung reading. Tingnan natin kung sino yung obsessed sa'yo. I feel like you could be somebody who's definitely a good person pero may karmic sa iyong paligid. Bakit tong tao na to maaway siya sa'yo? Dahil nakarinig tayo ng aso sa background? I feel na gusto mo ng karma reading mamaya, okay? Baka hanggang ngayon inaaway ka niya. Actually, na-sense ko rin to kanina na gusto ka niyang itali pero di ko lang maintindihan. Very interesting about that. So, mag-ingat kayo. I'm not sure if it's something about physical na itatali or something na of the 5D. Ayun, i-clarify natin to gain more information. I feel like you should avoid posting things on social media as of this time. Kasi I feel na sila yung tao na kapag may nangyari maganda sa'yo, naiinis sila. Very interesting. I feel like whomever this is, this person do have evil entity within. So if you're aware who this is, guys, please avoid this person. Kasi kung di niya makontrol yung kanyang sarili, baka kung anong mangyari. Kasi yun nga, may evil entity siya within, baka bila siyang kontrolin ng evil entity. Okay? So, I really sense yung kanyang energy hindi maganda. I'm really sensing na ubod siya ng sama. I feel also na arrogante siyang tao. So, itong tao na to, yung gusto niya mangyari ay, mawala yung tiwala mo sa Diyos at maging stuck ka for the rest of your life, okay? I'm really sensing na mabait ka talaga, tapos I feel like gusto niya na malas-malasin ka. I'm also sensing na naiyak ka kasi maybe you're aware who this is already. Okay, na gustong ganito yung mangyari sa iyong buhay, okay? I'm sensing as well na you do have angelic vibe. I feel na yung rason kaya ganun dahil malapit ka sa Panginoon. So, yung isa rin na sa sense ko is maybe yung presensya ng Panginoon sa'yo kasi you are someone that is definitely religious. I feel na dahil doon, pinaprotektahan ka ng Panginoon or hinihil kung ano man ang ilagay sa'yo kung may curse man na involved dito, okay? So, I'm sensing na obsessed siya sa'yo dahil mabuti kang tao. And as I told you, this person is napakasama niya. Maybe this person work for evil and that's the reason why this person is definitely against you. But whether they like it or not, you're protected by heaven, okay? Protektahan ka ng mga anghel at nakita mo rin dito.
So, I feel na with regards sa pagtala, I feel na it's more on kinda like in the 5D form or maybe stagnancy with regards sa pera. Baka may ginagawa silang kalokohan. So, I'm sensing na who's ever obsessive about you, ito yung tao na nakikita niya na nagkakaroon ka ng blessing dahil sa ginagawa mong trabaho, pwede negosyo or kung ano man yan. At with this with regards to this one, I feel here na kung may ill intent man siya na puntisin ka or whatsoever, okay, pinoprotektahan ka ng Diyos against sa kanyang plot. So, mag-ingat din kayo guys, okay, wag kayong papatol basta-basta kahit kanino, kasi ito yung ill intention niya na tabagsakin ka sa pamamagitan ng anak, okay, so ingat kayo. Kaya pala wedding rings, okay? So, I don't feel na this person do have good intentions. Baka inuuto ka lang niya na ganito't ganyan na maipangako siya pero wala naman, okay? Gusto ka lang niyang ipin down kasi nakita niya na may blessing ka, nakita niya na mabuti ka, etc. So, ito yung gusto niya mangyari. From being okay, he will be sad. I feel like for the rest of your life, ito yung gusto niya mangyari sa iyong buhay. So, nag-ill wish siya sa'yo kasi nakita niyang okay yung buhay mo. Baka naman nagpo-post ka about it, okay? So, itong taon na to, gusto ka niyang malas-malasin sa buhay. Okay? But yet, I feel here with regards sa yung posting, maganda yung nangyari sa yung buhay. Ito yung gusto niya mangyari na magkaroon ng kamalasan at may manakaw sa'yo. So, ingat talaga kayo sa taong ito guys kasi wala siya magandang intensyon. Ganyan tong iwanan tong tao na to kasi salbahe siya until now this person is watching from afar and this person is definitely plotting to destroy your life, your career by keeping you stuck. As you can say, I feel like for the rest of your life, and nasa sense ko dito. So, I think na yung kanyang plot is definitely, you know, bigyan ka ng anak. Kung sakali man na itong tao na to ay, let's say lang same gender kayo, baka naman may utusan siyang tao na gawin to sa'yo. Kasi nakikita niya until now, you're doing your job here on earth, okay? At yun ay definitely yung calling mo kung ano man yan. At I feel na gusto ka niya talagang mawala dun sa ginagawa mo kasi this is a person that's working for evil, okay? So, I feel na ito yung plano niya. Kasi inisip niya na kung magkakaanak ka with somebody, then yung kalalabasan nun ay wedding, okay? I feel na naiyak ka kasi ayaw mo neto. Kung ikakasal ka man, gusto mo sana sa tao na mabuti. Pero hindi ko talaga nasa-sense, guys, na mabuti yung ilalagay sa'yo ng taong ito. Okay? So, hanggat maaari, iwasan nyo muna. Mag-single muna kayo just to keep safe, okay? So, anyway, ito yung nakasulat yun, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. Ito sana yung gusto mo na kung magkakaroon ka man ng union, ng wedding, sana sa tao na talaga may soul connection ka, at saka naiyak ka talaga. So, kung sino man ito, na obsessed, I feel na obsessed siya talaga na maging stuck or stagnant yung iyong buhay. At hindi lang yun, may plot din siya na ganito yung mangyari sa iyong buhay. So, suggestion ko lang guys, mag-pray ka kay God na magpapahintulutan na mangyari to sa iyong buhay. So, anyway, we have this one in reverse. We also have the karma. So, itong taon na to, inuunahan ng karma. Kasi pinipindaw na siya ng langit. Kasi ito yung balak niya mangyari na sirain yung buhay mo by keeping you stuck in a certain relationship. Okay? So, kasi sa ngayon, lagi ka, swerte ka sa work. So, we have that time because it's your time to shine. Okay? So, yeah, may kinalaman kasi sa career.
So we also have this one in either way, and we also have the warn. So far naman, pinaprotektahan ka ng Panginoon. I feel na kung sakali man na makareceive ka, let's say, ng love letter or whatsoever, I feel like you could be feeling strange hunches already. At kung ano man, kasi kung sino man ito, talaga masama yung kanyang intention. So, suggestion ko lang guys, maganda na kayo ng, agaran na mabilis na, let's say, pag-record. At least, okay? Pwedeng maglagay kayo ng CCTV or whatsoever, just for your protection. Okay? At saka kung may phone man kayo, mabilis sana mag-access ang recording. Kasi, kung may gawin man tong tao na to, at least may proof ka na ginawa niya to sa'yo at hindi mo kagustuhan. So anyway, let's see what else do we have here. I'm really sensing, okay, mag-cleanse muna tayo guys. Okay, so tingnan natin kung sino obsessed sa inyo, iba pang information. This is definitely one of your haters. I feel like since childhood, you could be reaching your childhood dreams or goals. At I feel na ito yung ayaw niya. Iba sa inyo guys, yung malungkot. Na-sense ko na baka siya ay matalik mong kaibigan. Na nakaaway mo pala. Tsaka I feel like with the one being here, you really need to pay attention to your hunches. At saka kung hindi nyo alam kung sino to, suggestion ko lang, mag-pray kayo kay God so you'll be aware. Okay? To give you some clues who this is. Okay? So pay attention din sa red flags. So anyway, I feel here na ito yung nangyayari ngayon sa'yo na swerte ka ngayon with regards sa money, okay? At saka I'm really sensing here na maraming mga tao nagtitiwala sa'yo because of the reason that you're not a liar. You're actually speaking your truth and being you. Okay? I feel na naiyak siya kasi nakikita kanyang umaangat. Okay? So ito yung tao na hate ka at gusto kanya maging stuck. So, obsessed siya na ganito yung mangyari sa iyong buhay. I feel na obsessed din siya na awayin ka. So, anyway, tinan natin yung kanyang karma. Dahil meron siyang ill intention or may pinaplat siyang hindi mabuti mangyari sa iyo. I feel nagagawa ng paraan ng Diyos para maharangan siya. Or yung tao na pinadala niya para may gawin sa'yo. Na-sense ko guys, okay, sorry nabigla siguro kayo sa boses ko. Na-sense ko guys, hindi maganda yung kanyang karma. May potential na baka maagad mag-end din yung life niya. Kasi kung hindi siya titigil sa ganito, baka hindi na siya pagbigyan ng Panginoon na, yun nga, mag-push forward kasi wala na siyang ginawa kundi mag-plot ng kung ano-ano. So anyway, yung part ng kanyang karma, may kita kanyang umaangat at yung mga tao na kanyang mga tawan or whatsoever, I feel here na mga sinungaling din kagaya niya. I really sense na maiyak siya kasi kung sakali man makakaroon siya ng connection, it's actually all a lie. Ubusin lang yung kanyang yaman as part of this person's karma. So, kung ano man ang kanyang ugali, ganun din yung ugali ng kanyang magiging partner. At saka dahil dito, nakatingin na lang siya sa kalungkutan kasi hindi siya makaalis sa relationship niya with that person. If it's not about, let's say, love relationship, maybe it's with regards sa business or so ever. At yung tao na kapartner niya, nanguubos lang ng money. So, akala niya ito yung mangyari, kasiyahan, pero yung pala ay hindi.
Pulos kalungkutan yung mangyayari, okay? So, with the star being in reverse, so kung may nahangad man siya mangyari na maganda sa kanyang career, it will not definitely happen. I feel here na siya ay hindi a-ascenso with regards sa career. I feel na malulungkot siya at may kita ka niya, nandun ka pa rin. Sa ginagawa mo, siya naman, as I told you, baka, kung di siya tumigil sa ginagawa niya, na mangyari? Okay? Sa kanya. Pero nasa Panginoon pa rin yun kung bubuhay niya tong taon na to. Kasi I feel here, kasi may nakita akong butterfly dito. So kung may mangyari sa kanya, may potential. Kung may awaan Diyos sa kanya, baka siya buhayin. Baka bilhan siya ng miracle na magpakita si God sa kanya. Sa oras na may mangyari, magbago siya. Mali natin. Okay? Nasa Panginoon na rin yan. Kung tutuluyan niya yung taong ito. Pero parte ng kanyang karma, may kita kanya na umaangat at saka magmumuni-muni siya kapag siya ay natauhan, nagbagong buhay. Magmumuni-muni siya na sana din niya ginawa yung mga certain na bagay. Okay? At saka na-sense ko rin guys, meron siyang blockage with regards sa kanyang throat. Ibig sabihin lang nun, isa sa kanyang karma, hindi niya kaya makipag-usap dahil sa blockage ng kanyang throat. Kasi yun nga, nadudulas siya kasi siya ay sinungaling. Okay? Siguro may pinaplano siya sa inyo tapos bila siya nadulas sa sabi niya. So, kaya makakatakas ka sa ano man ang plano niyang gawin sa'yo. So, I'm sensing as well na mag-ingat talaga kayo. Okay, sa part naman ni God, binibigyan kanya ng warning. At the same time, pinipindaw niya kung sino man ito. But on your end, please, huwag kayong pauto. Kung napansin nyo na may kakaiba sa tao, layuan nyo na. Okay? Kasi delikado itong tao na to, meron siyang evil entity within. Kung di niya makontrol yung sarili niya, nakainom or whatsoever, baka kontrolin yan at mapossess ng evil entity. So, ingat kayo sa ganitong tao. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili na heartbroken card, ito yung reading. Tingnan natin kung sinong obsessed sa'yo. I feel ex mong karmic gusto kanyang pabalikin sa kanyang buhay. Pero I'm sensing na nakakarma siya. Dahil pinipindown siya ng Panginoon. So, sabi ng mga anghel, mag-cleanse muna ako. So, I will just go ahead and cleanse. So, I was able to cleanse. Ngayon, i-clarify naman natin yung cards. I feel na kung sino man ito, siya ay mangkukulam. Kaya siguro nila ako pinag-cleanse ng todo. Natagalan ako sa pag-cleanse. Okay. Na-sense ko na nakawala ka na sa taong ito. And I feel na nililinis mo ngayon yung iyong pangalan kasi sinisira ng taong ito yung pangalan mo. I feel na itong taong na to ay isa sa iyong hater dahil baka naman umalis ka na sa kanyang buhay. Nag-break na kayo. So anyway, this is your card. So far, okay, to be honest, mabuti kang tao. Siguro kung sino man itong obsessed sa'yo, may anak kayong dalawa. At ginagamit siguro yung iyong anak
para patuloy kanya mauto. So, mag-ingat kayo. Kasi kung sino man siya, gusto kanya maging stuck at maging ganito yung isipan mo na confused ka with regards sa mind, okay? Pero I'm sensing na with the voice being here and indulgement, so siguro itong tao na to, kung sino yung obsessed, gusto niya muli maranasan na maging ma-indulge. Ito siguro yung tao na nag-uubo sa iyong kayamanan. I mean the voice being here. So maybe you voice this out. Na ito yung ayaw mo sa kanya. I feel na nagagalit ka sa kanya dahil baka nilusta niya yung iyong pera. Okay? I feel na yung dignity mo rin na sense ko na break niya yun. And I really sense heavy tears, honestly speaking. And I feel here na kung sino man yung obsessed sa'yo, ito yung tao na mapagbalat kayo. At hindi niya naiisip yung iyong nararamdaman. And I feel here, guys, okay, na alam mo na hindi siya mabuti. And that's also the reason why kung ba't kayo naghiwalay at hindi na ma-change yung iyong mind, okay? Next that we have is this one. So, obsessed itong tao na to na bumalik ka sa kanyang buhay. Kasi, dahil nawala ka sa kanyang buhay, ngayon binubuli na siya. Kasi, whoever this is, they could be using you for money. At hindi sila mayaman pag wala ka. So, takot sila mawala yung connection. Kaya, pinipilit nilang pabalikin ka sa kanilang buhay. So, whomever's obsessed towards you, ito yung definitely na tao na gusto pa rin niya maging connected sa'yo. Okay, we got the bonded here. Kasi ikaw yung breadwinner or ikaw yung nagbibigay ng yaman sa kanya. At itong tao na to, siya yung iniwan mo at saka siya ay may sakit na rin. I feel na may malubha siyang karamdaman. And I feel na naiyak siya kasi hindi niya kaya na maging kagaya mo na magkaroon ng ganitong work and so on. I feel na mababa siguro yung tingin niya sa kanya sariling na hindi niya kaya. Okay, warrior siya. Honestly, I feel na mental block yung nasa sense ko sa energy niya. We also have evidence and inspire. So, I'm sensing na yung mga tao hindi na niya mauto kasi may evidence siya against whomever this is na obsessed sa'yo. So, I feel na may mga patunay ka na nilusta niya yung pera or kung may nagawa man siyang mali, okay? Meron kang ebidensya. So, I feel na kaya rin siya naiiyak dahil doon. So, we also have the inspire here. So, mas maniniwala yung tao kaysa sa kanya. So, anyway, kung sino man itong obsessed sa'yo, ito yung tao na I feel na sinungaling. Okay? Ito yung tao na iniiwasan mo na, ayaw mo sa kanya dahil nga masama yung kanyang ugali. So, you have the heart broken, and it says here, deeply hurt, sad, separation, broken, feeling lost, grieving, and mourning. So, whomever this is, ito yung tao na until now, nasasaktan siya sa iyong pagkawala. At gusto niyang bumalik sa iyong buhay, yung obsessiveness niya na ibalik ka sa kanyang buhay kahit na ayaw mo na, but iniiwas-iwasan mo. Okay? So far naman di ko nasa sense na ikaw yung heartbroken. So far nasa sense ko dito, ito yung tao na, gusto ka pero ayaw mo sa kanya. Okay? Anyway, tingnan natin kung ano pa dito. So, ingat ka rin, guys, kasi baka, ginagayuma ka niya, pero hindi ko naman nakita dito na tumatalab kasi you made up your mind already na ayaw mo sa kanya. So, you have the Lost in reverse. So, you also have this one in reverse. So, kung sino man ito, guys, hindi pa rin siya nagbabagong buhay at hindi siya kawalan sa iyong buhay. So, we have the Heart in either way, and we have the 4. So, obsessed siya na maging near ka sa kanya. Kasi iniisip niya na maging hard ang kanyang buhay nang wala ka. Okay? I feel na may galit na energy. So, naiinis ka sa kanya. At naiirita din.
Okay, kasi habol lang niya sa'yo ay pera, kaya ayaw mo na sa kanya. So, you also have time machine in reverse. Itong taon na to, I feel hindi man siya nag-feel guilty sa ginawa niya or ashamed kung nalista niya yung pera. Kasi with the time machine being in reverse, hindi siya yung tipong tao na mag-iisip na, ay sana hindi ko na lang nilusta yung pera and so forth. Siya yung hindi niya naiisip, yung mali niya nagawa. Inisip niya nang siguro may anak kayo, kasal kayo, whatsoever, may responsibilidad na dapat kayo ay magsama. Pero I'm sensing na enough is enough. Yun yung gusto mo sabihin sa kanya. May pasensya yung mga tao, yes, pero, naubos ang pasensya eh. Yun dapat niyang maintindihan din, okay? Kung gusto ka niya, dapat magbago siya. Pero sad to say, hindi siya nagbago, guys. So, kung pupunta man yan, sabi niya sa'yo, ay, nagbago na ako. Pero sa reading, guys, hindi siya nagbago. Ganun pa rin siya. Yung intention niya, kaya kanya gustong isoli sa kanyang buhay kasi sa pera. Okay? Not because of love and not because of your children. Okay? Kasi nakita mo naman sa reading mo kung gaano siya makasarili. So, you have this one in reverse. So, kung sino man itong obsessed sa'yo, guys, hindi pa siya naka-move on sa'yo. So, anyway, tinan natin kung ano pang meron. I feel like whomever this is somebody that's jealous of your career. Kasi baka may career ka, siya ay wala. I'm sensing ladybug. Okay? So, yung ladybug, yung sign niya is peggy workaholic. Okay? So, I feel here na nagustuhan ka niya because of the reason that you're workaholic. Okay? At ito yung tao na umaasa sa kanyang partner to achieve something. I feel nag-aaman siya with regards sa money. Okay? So, anyway, baka ganito kayo with regards sa yung career, talagang angat ka. So, kaya kanya tinarget, okay? So, I feel na naiiyak siya kasi, you know the truth already na hindi mo siya type, hindi mo siya soul tribe, okay? I feel na naiinis ka pa at saka naiiyak sa ginawa niya, so take some time to heal. Okay? So, kung sinong obsessed sa'yo, patuloy kayang gagambalain, as you can see here, magsasalita ng kung ano-ano, kasi gusto niya pa rin ma-achieve ito dahil habol niya lang ay pera. Okay? Kung wala ka sa kanyang buhay, wala rin siyang pera. Okay? So, anyway, tinan natin yung karma ng taong ito kasi nakita ko naman na ginawa ka niyang bangko. Okay? Yun lang yung dahilan ba't kanya gusto. Mahal niya yung pera mo, pero hindi ko naman nakita dito na mahal ka niya. Tingnan natin yung karma. So, siguro madalas kayo magtalo kasi yun nga, may tumataw na aso sa background. Baka naman na pamper mo siya to the point na naabuso niya yung kabutihan mo. I feel na sipag at tiyaga, honestly. Another dimension to me. Okay, mag-cleanse na uli ako. Baka naman itong tao mo masama, guys. Kanina pa talaga ako nag-cleanse, okay? To be honest with you, na-sense ko na masakit sa puso yung energy. So, meaning lang nun, talaga nasasaktan siya, tsaka hindi siya naka-move on sa'yo. At I feel here na nagagalit din siya kasi nagrebelde ka, ayaw mo na sa kanya.
So, yung kanyang karma rin, I feel na talagang may mali sa kanyang pag-iisip, okay? Hindi siya makapag-isip na maayos. Magulo yung kanyang isipan. He or she cannot see things clearly. Okay? So, ano man ang meron sa kanya, hindi yan fated for him or her. So, alam mo na mangyayari pag ganun. Ibig sabihin lang nun, kung may work man niya, may negosyo whatsoever, hindi yan meant sa kanya, maaalis yun. Yun yung kanyang karma. So, isa rin sa kanyang karma, may magbe-betray sa kanya. At kaya clouded din yung kanyang thoughts dahil yung mga tao na kasama niya, mga sinungaling, yung pala magbe-betray lang sa kanya. Akala niya ma-achieve niya yung ganito at ganyan, yung sun dito. Hindi naman pala kasi may magbe-betray sa kanya. Okay? So, I feel na mabuti kang tao. Isa rin sa kanyang karma, you know. Magiging masaya ka nang wala siya sa iyong buhay. Ma-realize mo na hindi pala siya yung dapat. Kasi I feel here na itong tao na to, baka naman may ginawa talaga siya. Siguro gayuma, to be honest with you, kaya siguro nauto ka ng maraming years, okay? Pero I feel here na isa sa magandang mangyari is you will be able to wake up. May gising ka sa katotohanan. Hindi ka actually forever na will live in this illusion na nilagay niya sa'yo. So, you'll be able to break free. At I feel na naiyak siya dahil doon kasi you could be somebody who already break free, to be honest with you. Hindi ka na niya masoli sa kanyang buhay. Ayaw mo na, as in. So, yun nga, naiyak siya. Hindi siya nakaka-move on. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili ng separation card, ito yung reading. Tingnan natin kung sino yung obsessed sa inyo. I feel like whomever this is, baka inaaway ka niya, kasi may narinig tayong tahol ng aso sa labas. I feel na kung sino man to guys, penetray ka niya. Kasense ko rin guys na masakit sa mata yung energy. Meaning lang nun may umiyak, pero i-clarify natin kung sino. I feel na nakakarma itong taong ito guys, okay? Kasi puno siya ng kamalasan sa kanyang buhay sa ngayon. Nasense ko na malungkot siya, naiiyak din. I feel na nawalan siya ng loyal partner, honestly speaking. I feel na heavy yung karma na tumama sa kanya. So, i-clarify natin yung cards. I feel here guys na itong reading na to parang closure lang sa'yo ng Panginoon na sign na nakakarama yung kung sino yung obsessed sa'yo. I feel na may kinalaman siya sa one. Kasi yung one, yung obsessed sa kanya is yung gusto siyang patumbahin. So, tignan natin kung magtutugma ba yung storya. Parang ito lang siguro yung karugtong na karma reading doon sa one. I'm not sure kung bakit nasa-sense ko rin yung two. So, just take which resonates guys sa numbering natin or sa pile. Baka naman hindi lang isang pile yung about sa'yo guys. Nasense ko yung kantang Amazing Grace. Okay, this is nice kasi I'm kinda like feeling with that song
Naligtas ka na ng Panginoon sa taong ito. Okay, sabi ng mga anghel, ganun ka-importante maging mabuting tao. Nice, okay? So, I feel here na kung sino man tong obsessed sa'yo, siya ay ngayon single. Siguro dati meron siyang karelasyon kasi na-sense ko kanina. Okay, na karma na siya at naging single siya. Tapos with the loss, may nawala sa kanyang buhay. Okay? Next that we have is this one. So, I feel here, yun nga, malapit kayo sa Panginoon. Kaya kanya pinotektahan against this person. So, kaya nagkakaroon na kayo ng peaceful life dahil yun nga, yung taon ito na pin down. Siya yung nalungkot ngayon, na karma. Kasi siguro hindi siya tumigil sa kanyang kalokohan. Okay? So, nga magkasalungat yung energy nyo. Yung energy mo kasi ngayon, go-getter ka. Siguro napansin mo to na parang magaan ngayon, parang wala akong problema ngayon, and so on. Kasi kung sino man yung kung anong ginagawa sa yung kalokohan, pinindaw niya ng langit, okay? Itong reading na to, closure, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos sa malaman mo na yung taong gumagambala sa'yo dati, may nangyari sa kanyang buhay. Kaya patuloy na yung pag-angat mo, which is nice, okay? Next that we have is this one. So, kung sino man ito guys, I think this is somebody na I'm feeling na dati ay iyakin ka dahil you could be aware na this is a person that's really blocking you from being happy. Okay, I feel na may galit na energy dito sa cards na to. So, meaning lang nun, yung napansin ko na talaga mabigat sa mata, it's not you, but this is with regards to this person now, current energy, kasi malungkot siya. Okay? So, ito yung dahilan ba't siya pinarusahan ng Panginoon kasi obsessed siya na ikaw ay sealed, na hindi mo maranasan tong endorsement and so on. I feel na hindi lang siya yung gumawa nito. Siguro may mga kaibigan siya, kakilala, whatsoever, na may ginawang kalokohan sa'yo. Next that we have is this one. So, I feel na obsessed siya na agawin ko sino siguro yung jowa mo, kung anong man meron ka, and so on. Kasi you're somebody that's definitely doing your job on earth, okay? Somebody na sinent ng Panginoon, nakita mo naman dito. Okay, and let's see what else. Baka naman yung iba sa inyo istorya neto na agaw yung jowa mo, pwede rin. Okay, next that we have is this one. So, sa ngayon, I'm sensing here na yung nga malapit ka sa Panginoon kaya nagkakaroon ka ng good news. So, obsession na maalis ito, pero hindi niya maalis kasi you are given this blessing by God dahil malapit ka sa Kanya. Next thing that we have is this one. So, this is definitely nice, okay? So, I feel like currently, as of now, you do have balanced energy. Kasi meron ka na sigurong lover, meron ka pang career. At I feel like you manifested it because of the reason that you're worth having these things. This is your good karma. Okay, which is nice. Kaya, ito yung binabalak niya na agawin sa'yo yung kung anong meron ka. Okay? I'm really sensing yung naiyak siya. Kasi nga nakarama siya. So, sa ngayon, ito yung nangyayari na nagkaroon na ng hustisya. So, closure ng Diyos, gusto niya sabihin sa'yo na nakarama na, kung sino yung gumagawa sa'yo ng kalokohan, kaya dire-diretso na yung iyong pag-asenso, tsaka wag ka na dapat mag-alala. Okay? And God is also wanting you to know that with regards sa yung, let's say, negosyo, career, kung ano man yan, guys, you're on the right path, at dapat kayo nandun. Maybe you are somebody who will enlighten others, okay, or nandun kayo for a reason, a purpose, okay? At itong tao na to, obsessed talaga siya na may gawin, okay? So, I feel na naiyak ka kasi siguro, alam mo pa rin na nandun pa rin yung tao na to in the background, but that God is wanting you to know with this separation card na nilalayo niya
kung sino itong tao na obsessed na pabagsakin ka or keep stuck ka. So, I really sense ito yung may kinalaman sa 1. Maybe kung hindi tumigil yung kanilang tao sa paggagambala, ito yung mangyayari sa kanila. So, anyway, this is the cards. So, we have sadness, missing you, thinking of you. Thinking about you, yearning, unsure of future. So, isa sa kanilang karma is unsure of future. I feel na ito rin yung gusto nilang i-manifest sa'yo. Pero nakita mo naman sa reading mo na babalance yung lahat with regards to you. So, na-karma siya. Siya ngayon ay nakakaranas ng sadness at namimiss niya siguro yung kanyang tao. Okay, kung in a relationship siya before, so sa ngayon siya ay single. Anyway, baka yun yung kanyang karma kasi hindi siya tumigil sa panggagambala sa'yo. Instead na mag-focus na lang siya sa kanyang family or so ever. So, we have the 3 in reverse. So, good news guys, kung sakali man yung plot niya agawin yung jowa mo, hindi mangyayari yan kasi si 3 ay naka-reverse. At ito ay naka-reverse din, meaning lang nun, pinipilit niyang i-brainwash yung tao mo na maging sila pero hindi nangyari. So, you have the alone in easier way. I feel na itong tao na to, pinaplat niya na iwanan ka ng iyong tao. Pero, you know, hindi actually mauto yung tao mo. I feel na naiyak siya kasi siya yung nakaranas yan at hindi ikaw. So, you have the missing you here. And we also have bridge in here. So, remember, yung missing na yan, nandito rin yun. Missing you. So, sa ngayon, namimiss niya yung kanyang lover na wala na sa kanyang buhay. So, it got so sweet in either way. And we also have the moon in reverse. Okay? So, if yun nalalabas ang baho ng taong ito, or maybe dahil sa may lumabas na maybe katotohanan, kaya rin siguro siya iniwan ng kanyang tao. So, kung sakali man, itong tao na to nagpakalat ng chismis, pwede may barkada siya or so ever, na ginamit niya to actually say gossips, whatever, lalabas ang katotohanan guys. Hindi nila matatago na yun. So, tingnan natin if this person is definitely evil. Kanyang patutugin yung amazing grace. Kasi I feel here na pinatakas ka na ng Diyos. Parang feeling ko yung storya ng Israelites against Egyptians. Parang pinalaya ka ng Diyos sa bondage ng taong ito. Kasi siguro for many years, ginagambala ka niya or wala siyang tigil sa... I feel na iba sa inyo kinulam neto or basta may ginawa siyang kalokohan with certain group of people. Okay, yeah, maybe may kinalaman nga yung curse kasi yun nga, nag-cleansing ako sa inyong reading at hindi nyo sign nun na may siguro halong curse ang ginawa. So, ito yung iyong curse. So, sino yung obsessed sa'yo? Itong tao na to, obsessed siya na mawala yung pera mo. Mawalan ka ng focus sa work at saka obsessin siya na mawala yung love life. So, nangyari dito, hindi maiwasan. I'm sorry, hindi maiwas. Hindi mawala si love life kasi maybe you do have a loyal partner that's with you, honestly speaking. So, ito yung tao na inaaway ka. Pero look at this one, meaning ng justice, nangyari na yung kanyang karma. So, yung kanyang karma, basically, nagkaroon siguro ng away sa kanyang grupo. Isa sa kanyang karma yun. Isa rin sa kanyang karma yung pagkawala ng kanyang tao at kaya siya naging single. So, anyway, siya ay naging stagnant at hindi ikaw. Tignan natin yung kanyang karma. I know that is a karma already, pero iba yung kasi yung tinanong natin. So, baka bigyan pa tayo ng clue kung anong pa yung kanyang karma.
another dimension to me. So, I really feel na yung ugali niya ay mga agaw talaga. Kasi na-sense ko na meron siyang pagkagahaman na energy. So, na-sense ko rin ang heavy ng pakiramdam talaga sa mata. Siguro until now, naiyak pa rin siya kasi yun na, naging single siya, guys. So, definitely, whoever this is, in a relationship siya before. Ngayon, hindi na siya in a relationship. Nawala yun. Wala yung relationship. So, kaya hindi siya emotionally fulfilled. Hindi siya maka-recover dito sa relationship niya before. So, kala niya siguro forever to. Pero, you know, dahil nga masamang ginagawa niya, kaya inalis to ng Panginoon yung blessing niya. Kasi, guys, kaya ito yung nangyayari. Kapag inaabuso mo yung blessing, kala mo mag-stay forever, tapos, you know, gambala ka ng gambala, instead na mag-focus ka sa blessing, alisin yan ni God. Kasi di mo naman pinapansin yan, pinapansin mo buhay ng ibang tao. So, karma niya yan. Yung pagkawala ng kanyang tao, kung anong magpapaligaya sa kanya. Isa rin sa kanyang karma, puno ng kasinungalingan yung kanyang buhay. Okay? And then, I feel here as well, nang patuloy ka sa ginagawa mo, I feel na iba sa inyo baka sumikat or magkaroon ng promotion, at saka I'm feeling na, you know, I feel na mabuti ka, at dahil doon, papanigan ka ng mga tao. Okay? I feel na dahil doon may iyak siya kasi, you know, hindi nangyari yung gusto yung mangyari sa'yo. Siya inawalan at ikaw ay nandun pa rin sa kung naman ang ginagawa mo. Kasi, nakita naman natin sa reading na kung nasaan ka, with regards sa career, doon ka dapat. Kasi ginagampanan mo yung mission mo sa mundong ito while you are in that job. So, anyway, that's it, guys, with regards to your reading. So, I hope that this reading may give you some insight and awareness about your situation, and God bless every one of you.